So mga bossing, so bali ito na nga yung ginagawa nating hagdanan dito papunta sa second floor. So ngayon, syempre sa pagle-layout ito mga boss ng ating hagdanan, syempre in details ito may plano to. So unang-una susundin natin yung plano natin sa plano. Okay, yung mga sukat niya, yung details niya. Pagkatapos tayo naman ang bahalang dumiskarte kung paano natin popormahan ito. So ayan mga bossing, syempre pagdating dun sa mga standard ng ating mga riser and thread, yung ating mga hagdanan, marami tayong mga code na sinusunod gaya ng ating mga fire code, di ba? Marami tayong mga standards na kailangang sundin. Pero syempre, kung ano yung naka-details dun sa plano natin for residential, minsan hindi nasusunod yung mga code natin pagdating sa sukat ng mga riser. Syempre, yung kasing residential, nagiging iba yung nagiging details nito. Depende sa nag-drawing, nag-design. Siyempre, ang pagbabasehan kasi natin dito is yung height ng ating slab to floor. Okay? Kumbaga, floor to floor at yung space natin. So ngayon, bali dito, meron kami ditong 3 meters height. So ngayon, para makuha natin yung tinatawag natin na thread and riser, o sa madalit sabi, para may layout natin yung ating mga step, kailangan muna nating alamin yung height ng ating slab from ground floor. Okay? At saka yung ating length ng opening natin para may layout natin yung ating mga baitang ng maayos. So ngayon, papasok din dito yung tinatawag na oro, plata, mata. Although yung iba hindi naniniwala doon sa oro, plata, mata, pero ang oro, plata, mata mga bossing ay kasama na ngayon sa standards ng ating paggawa ng hagdanan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, susunod tayo sa oro, plata, mata. So kung ayaw nyo sumunod, di bahala kayo. Basta kami, sumusunod kami mga bossing sa kung ano man yung methodology and standards na binibigay sa paggagawa ng mga hagdanan. Okay? So ngayon, nakuha na natin. Meron tayo ditong 3 meters height. And then meron tayo ditong 16 na step na papasok. So sa pagdating kasi ng mga height, kinakailangan kabisado na ninyo kung ilang papasok o ilang step yung pumapasok. Dito pa lang sa standard na 3 meters na height ay meron tayong 16 na baitang na pumapasok palagi. Bakit? Kasi kaya naging 16 yan ay binibilang muna natin yan sa oro, plata, mata, and then inilalagay muna natin yan sa standard. Okay, kung magle-layout kayo ng baitang, kunyari maximum, ilagay nyo muna sa maximum 20 cm yung ating riser, maximum yan, hindi na pwedeng lumampas doon, and 30 cm naman yung thread, yung baitang. So kapag na-layout nyo na, and then lumabas na palabas nyo kung ilang baitang, bibilangin nyo sa oro, plata, mata. Okay? So ngayon, kapag halimbawa sa mata pumatak, magdadagdag tayo ng baitang. So hindi tayo pwedeng magbawas kasi tataas yung riser natin. So kinakailangan magdadagdag tayo ng baitang. Okay, so kaya ito naging 16 kasi yung baitang nito ay nagtapos sa oro. Okay, pag binilang natin yan, oro, plata, mata, 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 oro. Kaya 16. So dapat 15 lang. Para may lagay natin sa 20 by 30, kaso nga lang problema, sa mata siya papatak, kaya naging 16. So ngayon naman, yung 16 na yan, ang gagawin nyo, yung 3 meters, i-divide ninyo sa 16 para makuha ninyo yung height ng riser or yung taas ng baitang natin. So kapag ganitong mga residential, kalimitan na nagiging riser natin, kapag may 3 meters tayong height is 18.75. So bakit naging 18.75? Kasi nga dinivide natin sa 16 yung 3 meters na height natin. Okay, so kaya dapat, kaya naging 16, 18.75 equal dapat ang mga riser natin from dito sa baba, pataas. At galing naman dito sa ibabaw ng slab hanggang doon sa baba. So bali yung layout ng ating riser ay nagmumula dito sa top ng slab natin, ng beam. Okay, dito tayo mag-uumpisa ng 18.75 and then nile-layout nyo yan, 30 cm yung thread, or pwede kayong mag-adjust ng thread depende sa space ninyo. Kung halimbawa medyo narrow or kulang kayo sa space, yung thread ninyo pwede kayong maggawa ng hanggang 25 cm. So hindi na kayo pwedeng bumaba doon. 25, 30 cm, mas malapad, mas maganda, mas magandang akyatan. Mas maliit ang riser, mas maganda. Yun nga lang, gaya na sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng mas malaki at mas
luwang na space para magkaroon kayo ng mas maliit na baitang ng hagdanan. Okay, so ngayon, pag-layout naman yan, level bar lang yung gamit. Kuha kayo ng 18.75. Tapos pag nasukatan nyo na, gamit kayo ng level bar, ile-level nyo para makuha nyo yung lapad ng thread natin. 30 man yan or ilan. Pagkatapos, kung halimbawa 30 cm, baba ulit kayo ng 18.75, 30 cm, 18.75 hanggang matapos kayo sa baba. Okay, ngayon, so pag naka-layout na yung inyong riser, yung ating step at yung ating thread, no? Riser and thread, naka-layout na yung ating step. Gagawin ninyo, susukat naman kayo dito. Okay? Dito tayo magsusukat. Itong pinakakanto na to, doon sa baba, pero dito, ituturo ko na lang dito. Dito kayo susukat, kukuha ng kapal ng slab natin, yung slab ng ating baitang. For example, ito, may 5 inches ang kapal nito. Mula dito, susukat kayo ng 5 inches, ipa-plus nyo pa yung forma natin. Kung halimbawa ito ay 3/4, 1/2 or whatever, ipa-plus nyo lang. Okay? Tapos sa kabilang dulo, kuha ulit kayo. Pipitikan ninyo yung tinatawag na pitch line natin. Or kung ito ay kahoy, yung kung tawagin to ay stringer. Yan. Ito yung pitch line ng stringer natin. Para pag pinormahan nyo siya, ito muna kasi yung una natin kinukuha, yung pitch line niya. So yung nakita nyo kanina sa video natin, yan yung una kong ipinako. Yan. Yan muna yung pinako namin sa wall, yung pitch line niya. Yan. So yun, kita nyo. So after nyo may pako yung ating pitch line, dito sa pader natin, ang gagawin naman ninyo, magtatayo kayo ng poste para sa papatungan ng ating sepo. Okay, yung sepo naman yung papatungan ng soleras ng ating pagpapakuha ng mga board natin. So yung dami ng sepo nito ay nakadepende na sa haba ng hagdanan or sa tingin nyo ay matibay na, pwede na yon. Okay, basta kayo ang tatanungin dyan mga bossing. Siyempre kung sinong karpintero, sinong gumagawa ng hagdanan, makikita nyo, malalaman nyo naman kung sa tingin nyo matibay na, depende na lang sa dami ng sepo yung ilalagay ninyo. So yung nakikita nyo, may 3 tayong sepo. Actually, 2 nga lang yan eh. Kasi yung sa baba, patong na direct sa ating flooring. Itong sepo na to, para naman makuha nyo yung height nito, ang gagawin nyo, katulad nun, may nakapako ng isang poste dun sa pader. Kinakailangan, susukatin nyo yung pwesto ng poste na to, galing dun sa dulo. Ito, yung pinaka-pinag-eskwalahan natin. Ayan, yung galing sa pundasyon ng ating hagdanan, ito, dito na tumama yung eskwala. Ngayon, kapag sumukat kayo, pwesto ng poste, kinakailangan yung poste na ilalagay natin dito sa kabila, yung kapartner niya, ay kasing parehas ng layo niya, galing dun sa pinag-eskwalahan natin. So, para paglagay natin ng sepo, hindi na tayo may hirapang mag-level para hindi siya tumabingi. Katulad kanina, medyo nahirapan kami kasi nga, malayo pala yung kabit namin ng aming poste. So, ang gagawin nyo naman, papako nyo na yung inyong sepo. Ile-level nyo lang naman yung sepo ninyo. Okay? So, pag sa tingin nyo, hindi nyo may level, pilipit, ang gawin ninyo, i-level nyo naman yung linya ng pitch natin. Ang technique nito, para may tama nyo sa level ito, at saka itong kabilang dulo na to, susukat ulit kayo doon. Galing doon sa dulo, susukatin nyo siya. For example, 2 meters to, kinakailangan, sukatin kayo dito, galing dito, papunta dito, 2 meters din. Tapos yun naman yung ile-level ninyo. Kinakailangan parehas ng distansya pag-level itong magkabilang side na to. Sa ganun, tumama sa level itong magkabilang gilid. Kasi kapag ito ay hindi parehas ng sukat at inilibel ninyo, mangyayari, minsan ito ay mataas, minsan mababa. So kaya kinakailangan, kapag magle-level kayo, kumuha kayo ng reference na sukat. Galing dun sa pinag-eskwalahan sa baba. Papunta dun sa taas kung saan nyo man gusto i-level. Para pag-level nyo, nitong dalawang to ay levelado. Okay? Tapos ngayon, ito naman mga soleras na yan, para maging levelado din, ginagawa lang namin, meron kaming mga bossing, sa tapat nitong sepo, binabarahan lang namin yan, na magpantay-pantay siya, yung katulad nun. Diba? Pantay-pantay siya. Okay, pwede nyo rin tansian yan, mga bossing, para sigurado. Dito, ganun din. Yan, barahan nyo lang siya, na pantay-pantay na siya, para pag sinahiga natin yung ating forma na to, ay maganda tingnan, pantay. Okay, ganun lang yung technique. Kung ayaw nyo nang gumamit ng bara, tansian nyo. Para maganda, para magpantay-pantay, magkakasing level itong ating mga soleras. Okay, so after nyan, pwede nyo nasahigan yan. Tapos itong mga soleras natin, itong sepo, pinagpapatungan ng soleras natin,
Pwede nyo lagyan ng salo, pwede nyo lagyan ng brace para hindi gumalaw. Para yung sa tingin nyo yung matibay na, kayo na bahala magpatibay dyan. Lagyan nyo ng mga bracing, tukod. Yan katulad nito, umuuga pa. Kailangan matibay ito para maging stable yung level at sukat ng ating mga forma.